Ang lungsod ng Quezon ay ang kabisera at ang pinakamataong lungsod sa Pilipinas. Matatagpuan sa pulo ng Luzon. Isa ang lungsod Quezon sa mga lungsod at munisipalidad na binuo ng Kalakhang, Maynila. Ipinangalan ng lungsod kay Manuel L. Quezon, ang dating Pangulo, na siya na rin ang nagpatag ng lungsod at isinulong upang palitan ang Maynila bilang kabisera ng bansa. Pero syempre, ang featured natin ngayon ay isa sa mga mahuhusay na pigeon fancier ng Pilipinas. Hindi lang sa look niya mahusay ang kanyang mga linyada, kung hindi sa iba't ibang bahagi ng mga lugar at tumahakot ng iba't ibang papremyo, trophies at karangalan. Ano? Tara na! Ready na at napakagandang panoorin yarn. Kaya simulan na natin. Ito ang Bisitero. Mga kabisitero, nandito tayo ngayon sa loft ng ating isa sa pinakakilala sa buong Pilipinas. Hindi na po natin dapat palawakin pa o ano man ang ating sabihin dahil ito po ay isa sa pinakamatindi, no? Pigeon fancier. Sir David Chan at ang ating Sir Jong Recto. Yeah, Sir David, good morning po. Good morning naman. Ayan, Sir Jong, good morning po. Sir David, alam ko po na kayo po ay isa sa magaling sa buong Pilipinas. Noon pa yan actually. Ayan, kamusta po yung mga ibon nyo? Hindi na ako masyadong active eh. PHA nung kumalas ako nung 2010. 2010. Ano po yung mga ibon nyo na inyong nilalaro that time? Actually, mga bamboo din. Bandunda rin. Opo. Tapos yung pinaka-main, mga wagon na. Mga weekend. Mga long distance. More on long distances. Si Sir Jong, no? Isa po sa mga matitinding mag-breed ng ibon ko. Ayan, nakapanood ko po siya, no? Sikat na sikat po yan sa ating, lalo na sa mga newbies. Yan, actually ang vlog po natin ay more on newbies. Yan, para po matuto, malaman nila yung mga ginagawa natin at nakakatulong din po para sa kanila. Ayan, Sir Jong, ano po yung mga pwede nyong i-advise o pwede nyong gawin at turo sa ating mga newbies na mga pigeon fancier? Okay, as a breeder, before kayo kumuha ng ibon, make sure na yung source ng ibon nyo may integrity, very honest. At the same time, willing to share their best pigeons. Para kasi, if you start out with bad pigeons, walang mangyayari sa inyo. You have to look for very good and excellent stocks. As for me, isa sa ang go-to person ko, kasi before, meron akong Victor Lim, tsaka Juanito King Canap. Nung wala na sila, they passed away. Ang go-to person ko is Sir David Chan kasi very reliable, tsaka talagang long line of winners. Tsaka may kita yung mga David Chan lines all through the years. Ang haba, long line of winners and champions talaga. Tapos, when I acquired birds from Sir David, yung mga nakakuha rin sa akin, nag-translate into incredible performances. Napaka-phenomenal yung mga race results. Tsaka Sir Jong, no? Ang balita ko nga po hindi lang po dito sa Manila yan. All throughout in the Philippines, talagang pumapalo yung ibon ni Sir David. Yeah, it's true. Yung recent na Javier Later race, yung stock ni Sir David, clock, mas malayo yung Javier Leyte sa MacArthur Javier Leyte to Cabanatuan and Javier Leyte to Batan. Complete blocking. Puro Sir David stocks yun. Yeah. Tapos lately sa PHA, 2021, first overall champion. There's only 2 winners. Si Ilisi, Sir David Chan line. Tapos won $1 million. Tapos yung lately, 10th overall champion kay Doc Edwin Chua. 1.6 points. Sir David Chan pa rin. Talagang tuloy 2019 first overall ulit PHA. Sir David Chan pa rin. Tapos 2016 MMFC, Sir David Chan pa rin. Lahat ng categories. Tapos sa Pampanga 2019, minsan na akong from 19 ni Sir David Chan, Nestmates first and second overall champion. Tapos nakabili pa siya ng brand new car,
24 diplomas, all coming from Sir David Chan lines. Wow, it's very consistent, Sir Jong. Opo, Sir David, ano po ang the best or yung mga stock dyan sa inyong mga law? The lines. Right now, after 2015, 2014, I decided na just to keep a few lines. My most consistent. Opo. Minder, mga bisitero, no? Isa sa winner ng kotse, no? Si Sir David. Ano po bang line yun before? Kellen siya. Kellens, opo. Kellens. It's basically a bandwagon. Pero mas alam ni John kung anong linya ni Kellens. So it's a bandwagon. I think John can follow up. Opo, that is for long distance, Sir Jong. Yeah. Opo. Yung Kellens na yun, if you check the pedigree, he descended from Barcelona, yung national Barcelona champion of Netherlands from Van de Wegen. Tapos, it was bred by Adrianus Van de Wegen, the father of Anton. Tapos, while watching another vlog, nakalagay dun kay Pete Dewar, yung kanyang legendary breeder na si Samurai, also descended from Barcelona. Pero kay Sir David, mas maganda kasi double Barcelona, up and down. And pag nakita mo yung pedigree, dated back to 1959 na, kung saan pa sila old property. Labi. Talagang napaka-legendary at napaka-phenomenal stock ng Rangers. And siya lang nag-iisang car winner sa PHA. And hanggang lately na, first overall PHA, 2021, 2022. Yung mga recent na mismo. Ibig sabihin, hindi lang noon yan, hanggang up to present, talagang pumapalo ng mga ito. Because there was a time, hindi ko sabihin ngayon yung present. May nakuha siyang stock nun kay Sir David na yun. Imagine, 2014, Superset winner PHA. 2015, 2K winner, 5th auction Apari. 2016, 2K winner din naman, just first overall MMFC. 2017, Apari auction champion PHA. 2019, first overall champion, 5th Globan. Tapos, ngayon, 2021, first overall na naman ulit, PHA North. Dalawa lang naghati din sa Superset Series. Balik first overall si Willie C, next from Sir David Chan's line. Tapos Manigo, second overall. Tapos, ngayon 2022, 2K winner, Edwin Chua. Yung pa rin, 1.6M. Lima lang sila nagati sa 2K. Ayun. So, ganyan katindi ang ibon ni Sir David. Actually, isa po si Sir Joe, ang isa sa mga nagte-testimony na talagang kahit saan, no? Even in Pampanga, Visayas, no? North and South, talagang mapano yung mga ibon, Sir Joe. Yeah, grabe. Grabe yung performances. And hindi ko na-meet si Sir David. Wala na. Actually, galing na ako dito last 2008 yata yun. Tapos nag-photoshoot tayo kay Sir David. Yung mga imports mo yata yun, bagong dating yata yun that time, Sir David. Ang dami kong pinarating ng mga ibon The top guys, galing Holland, Belgium, everything. Pero kahit na marami sila, I still need to downsize all these things. Kasi mahirap mag-maintain na maraming ibon. So right now, as you can see, I have less than 50 birds. Actually, Sama-sama na yun, ha? actually mga bisitero, talagang siya mismo nakadirekta sa loft sa ibang bansa. Doon siya kumukuha ng mga ibon, di ba, Sir David? That's correct. Ayun. So, bali sa ngayon, ano po ang one of the best or mga ilan ng mga linyada ni Sir David, Sir John? Halos lahat ng ibon sa bahay, Sir David. Walang siguro pagpipili ka, kapit ka na lang Ito na. Hindi mo na hawakan, hindi mo na. Tsaka dito, maski pumigit ka, maski sa total yung finger mo, diba? Class A, triple class A, stocks talaga yung potential mag-produce ng winners, napakataas. And at the same time, every time yung mga Barcelona champions, I make it a point to check the pedigrees. Tapos ibabaga ako dun sa inilay na lumabas. Lagi lumalabas, andun yung mga David Chan lines na yung mga ibon niya, andun yung
talagang lumalabas. Talagang ano. Pero pa nga dati naalala ko, nung kwentuhan natin na Red Rose ba yun? Sa David, yung mga line na yun noon pa, di ba? Yan, Red Rose is actually a granddaughter of Kellen. Kellens din siya. Okay. Granddaughter. Oo, talagang napakahusay na ibon. So, message natin for newbie pansiers. Sa David. Kung pa-purchase lang kayo ng ibon, basta-basta kung sino-sino. Better na you check out the history of the birds. Yes. At saka, mas maganda, the better the performance, the better din ang dapat Tama. Ayan, kayo po. Sir John, any message for our fanciers? And just like what Sir David just stated, if you're starting out, look for yung talagang sources na talagang very reliable, may long line of winners, tsaka yung may integrity. Sigurado, tsaka yung people na willing to help and support you and share their very best stock birds. Kasi usually, mahirap lalo na kung active pa sa racing, ma-acquire mo lang best stocks either if you're very best friends or you pay a high price for those birds. Kaya ayun, Sir David, talaga very thankful ako sa kanya sa support na tsaka tulong na binigay sa akin to improve the bloodlines. Kaya David Chan Lines talaga one of the best in the country. Maski way back 1970s hanggang ngayon 2000 talaga. David Chan na talaga. Yeah, very reliable. How about if they want to get a bird? Paano kayo makakontak? Lalo na sa mga newbies, no? Kasi marami rin tayong mga nanonood upload. mas maganda contact to O yan, sige, kontakin niyo ako, Eric Medina. Tsaka ito po, sa ating master breeder, no? Si Sir John Benko at ang ating master of the master. Ayan, sa ating video pansier, no? Ayan, si Sir David Chan. ang maganda kay John, natatandaan niya lahat eh. Parang memory bank. Opo, ano to parang Bible ng mga kalapate. Ako, I'm not, I'm not very particular about the result and everything. Ang importante lang sa akin, pag in-enter ko yung ibon, babalik ang babalik. Yun lang. Talagang yung homing nila, talagang maganda pala kasi. Actually, as I've told you before, medyo agrabyado nga ako. Wala akong tao dito. Ako nga po. So, the best that I can do is pakain, go to work, open lock. When I come back from work, pakain ulit. Pag may karera, training, halos wala akong training and everything. So, pag may club training, swerte ko. Sama lang. Saka may sasama. Otherwise, wala. So, talagang super agrabyado dito. Pero despite that, apat, yung last series ko dun sa yung 20,010 sa last race ko sa PHA. Ako. Yung sound ko, I have around less than 30 birds originally. Pagdating na Tacloban, lahat sila halos wala na. Pero yung akin, 13 pang in-improve. Tapos out of the 13, sa Tacloban, I think, hindi ko naman tandaan mo, pero out of the 13, siya tapos dalawang nasa resort. Parang, I think, that's a record for the resort. So, ang dami. Yung pinakahuling karera ko naman sa PFC 2016, I have 4 entries in the South. Yung isa San Francisco, I should have won kasi hindi ko lang nalagyan ng San Francisco pa. Pero the other 3, puro MacArthur, pasok lahat. So 4 out of 4, yung one of the MacArthur birds, naging super breeder. Imagine guys, from that cup alone, 4 first overall champions, 1 second overall champion, and 1 8th overall champion. That
from 1 ka alone from Sir David. Ganun yung galing. Tapos yung San Francisco ka, 3 top 10 overall champions. And imagine yung ibon, San Francisco ka. Pero maski sa sprint race, nag-overall champion. Ganun, napaka-versatile. Meron siyang may speed siya. Oo. Matalong, mapashort, nananalo. Kaya, ang galing. Ito lang yung yung apo nung San Francisco at ni Sir David. From Ilocos, binato ng Cavite, 2nd, 3rd, and 4th place. Wow. Ganun ka galing. Oo. Galing kumakawin. Galing. O yan, no, mga kabisitero. So, napakasarap na usapan natin ngayon. At maraming salamat po. At tayo po ay pinagbigyan ng ating mahusay na pansier, si Sir David. At meron pa tayong bonus. Ito ang ating master breeder, Sir Jong. Ayan. Master of the Masters. Ayan, salamat mga kabisitero. Thank you. Thank you very much. Ito si Roadrunner. Ito yung pinaka pundasyon ko ngayon. Yung pinakwet ni Chong na mga first overall ay puro nang galing dito. 3rd, 4th, 5th generation lahat panalo. Ito si Roadrunner, 2 anak ni Roadrunner. Magiging super breeder pa rin ito. Although 3 years old pa lang siya. Sigurado ko he will prove himself to be a super breeder. Paano po ba masasabing pwedeng maging best breeder, Sir David? Mga how many years para maging breeder? After 2-3 years, pag hindi na nag-produce yan, wala na. Okay. Definitely out na sa loob ko yun. Galing. Talagang ganun kayo pumili ng ibon talaga, no? Mag-select. Pero ang importante sa mga fanciers, kailangan nandun yung inborn na instinct. To spot a good pigeon, to know na pwedeng siya, mayroon siyang potential. At saka then you prove it in the races. Nasa bagay. Dapat talaga merong may nilipad, kumbaga. If you cannot prove it in the races, what's the use? And after 3rd generation, lahat ng mukha pareho. Pareho, no? Oo, ang ganda rin ng mata, oh. Ganda ng tsura. Anak ni Roadrunner. Hali, apo na ni Roadrunner. Apo. Makikita mo kahit na 4th generation, ganun pa rin ang mukha. Mhm. Hindi nagbabago. Ibig sabihin, ganun katindi ang dugo. Ako si David Chan. Salamat sa Bisitero. Jong Benko, thank you very much. And thank you, Bisitero. Ayan, salamat at pagbigyan tayo ng dalawang masters na ito. Bye! Salamat, mga kabisitero. Ang napanood nyo ay ang pang-81 episode. Shoutout nga pala, kina J. Marcus Youngblood. Sa ating kaibigan, Cesar at Cecil Cancino. At user BP4BE2FT5Z from Kalumpit, Bulacan. At Benediction Canzana 8835. At sa lahat ng ating mga kabisiterong patuloy na sumusuporta. Shoutout sa inyong lahat! Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!